Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. May gusto ka bang sabihin? Pukaw ko rito. Para kasing may gusto itong sabihin na hindi nito ma-voice out at nahihiya. Wala naman. Inilapag nito ang laptop sa kanapabuntong hininga. Sumandal ito sa upuan, kaya napasunod ang tingin ko rito. Pati ang paghagod nito sa magulong buhok ay hindi nakaligtas sa mapanuri kong tingin. Sexy. Hoy Claudette! Gusto kong batukan ang sarili ko dahil sa naisip. Kailan pa ako naseksihan sa asawa ng kakambal ko? Nasisiraan na yata ako ng bait. Magsabi ka lang kung nagugutom ka. Ipaghahanda kita. Napatingin ako sa labi nito habang nagsasalita siya. Parang masyado namang nangaakit ang labi nitong iyon. Clau, ano ba? Nag-o-offer na nga ng kabutihan yung tao tapos may marumi ka pang naiisip laban sa kanya. Muli kong kastigo sa sarili. Kung pwede lang, naiuntog ang ulo ko para matauhan. Kaso naalala ko, may tama pa nga pala yun. Hindi pwedeng masaktan dahil baka mas lalong magkaproblema. Pwede rin tayong umorder para hindi na tayo magluto. Pwede rin, ako na lang ang mag-o-order. Present ako rito. Use my phone. Iniabot nito yon sa akin. Nagpasalamat ako na makuha yon. Nang buksan ko yon ay agad na tumambad ang larawan ni Timothy at Mary. Naka-wallpaper ang dalawa. Halatang katatapos sa isang mainit na tagpo. Nakayaka pa ang babae sa lalaki. Ang mukha ay nakasubsob sa leeg ni Tim. Mabilis kong inalis sa parting yon. O-order lang ako. Hindi ko kailangang titigan ng larawan ng matagal. Sa larawan kasi ay kita ang katawan ng lalaki, dibdib at abs. Ang pababa ay nakatakip na ng kumot na kulay puti. Nakakapaglaway. The heck? Are you okay, Clau? Tanong ni Tim sa akin. Legit na concern naman ang makikita roon. Oo, o-order na ako. Tumango naman ito saka tumayo. Saglit lang may kukunin lang ako sa kwarto. Napasunod ang tingin ko sa lalaki. Sa pang-upo nito, sumentro ang tingin ko. Napakagatlabi ako. Saktong lumingon ito. Pakiramdam ko'y nahuli nitong nakatitig ako sa pang-upo nito. Gosh! Bakit ba nagkakalat ako ngayon? Stress na nga ako. Hindi pa man ako nagtatagal dito ay pakiramdam ko'y ang dami ko ng kasalanan sa kakambal ko. Naiwan ako mag-isa sa kanila. Binaliwala lang naman ng lalaki ang pagkahuli nito sa akin. Ibinalik ko ang atensyon ko sa TV. Pagkatapos kong ma-place ang order ko. Ang cellphone ni Tim ang inilapag ko sa table. Natutokso akong silipin muli ang wallpaper nito. Kaso mali iyon. Nakakatukso pero hindi yun tama. Napatingin ako sa hagdan nang marinig ko ang yabag nito. This time topless na ang lalaki. Ang t-shirt nito ay nakasabit na lamang sa balikat nito. May bit-bit itong electric pan. Ang init ano? Anito ng tuluyang makababa. Isinaksak nito ang electric pan. Saka yun binuksan. Kaya pala nag-topless. Naiinitan nito. Parang nananadyang nagpalakad-lakad pa ito sa harap ng TV. Binuksan ang bintana. Hinawi ang kortina. Habang ako ay kunwaring sa TV lang ang atensyon. Pero ang totoo, pasimpleng pinagmamasdan ko ang magandang katawan nito. Nagkakasala na ako. Kung tatayo naman ako at magtutungo sa silid ay tiyak na magtataka ang lalaki na walang kamalay-malay na marumi na ang naiisip ko. Ang buti-buti nito sa akin tapos pag-iisipan ko lang siya ng ganon. Napakagaga ko sa part na yon. Pero tukso ring bumaba sa bakat nito ang tingin ko. Medyo mainit nga, tugon ko sabay iwas ng tingin.
I think kailangan na ring palagyan ng aircon itong sala. Para kapag nakapwesto tayo nila Mary rito, hindi na kailangan ng electric fan. Bahagya pa nitong inia-adjust ang electric fan. Pero kahit nakatalikod na ito, waring tukso na nagpe-play sa aking isipan ang nakita kong bakat nito. Balik na muna ako sa kwarto ko. Yun na lang ang nakita kong solusyon para iwasang isipin ang mga ganong bagay. No, diyan ka muna. Hintayin na natin yung pagkain para makakain ka muna bago ka magpahinga sa loob. Lumapit pa ito at pinigil akong tumayo. Napalunok ako ng laway dahil mas lumapit ang view ng abs nito sa paningin ko. Malalaswang tagpo ang agad na pumasok sa isipan ko. Ako, kasama si Timothy sa isang mainit na tagpo. Bahagya kong kinagat ang labi ko para man lang matauhan. Nang mag-angat ako ng tingin para iwasang titigan ang matipuno nitong katawan, ay nagtama na naman ang tingin namin ng lalaki. Bahagya itong umiti. Dito ka lang muna. Mamaya ko na itutuloy yung trabaho ko. Patapos na naman yun eh. Kung gusto mo, magkwentuhan muna tayo. Saka ito bumalik sa pwesto niya kanina. Ano naman ang pagkukwentuhan namin? Wala naman akong ikikwento eh. Ikaw na lang ang magkwento, lalo't wala rin naman akong maalala dahil sa aksidente. Udyo ko rito. Mas mabuti pa siguro yun at baka mas makatulong pa para sa sitwasyon ko. Ano bang ikikwento ko sa'yo? Waring nag-iisip pa ito. Ikwento mo nga sa akin kung paano ka nag-propose kay Maridet. Ah, yun ba? Well, una akong nag-propose sa kanya after college. Kaso, tinanggihan niya. Hindi pa raw kami ready noon kasi wala pa kaming napapatunayan. Munti kami magkahiwalay noon kasi akala ko ayaw niya lang talaga akong maging asawa. The second one, noong birthday. Ilang taon na ba siya noon? Basta. Yung second proposal ko, tinanggihan din niya ako kasi kasagsaga ng mga opportunity sa buhay naming dalawa. The third one, tinanggap na niya. Then, nagpakasal na kayo? No. Nagkaproblema kami ni Mary. Parehong abala sa trabaho at halos walang oras sa isa't isa. Pero naging kayo pa rin sa huli, di ba? Kahit abala sa mga trabaho nyo. I'm so happy sa inyong dalawa. Bahagya lang ngumiti si Timothy. Kaya number 1 fan ako ng relasyon yung dalawa Ang tibay nyong dalawa. Deserve nyo talagang maging masaya. Talaga, tumango ako rito. Alam ba ni Mary na may pan kami? Napahagik-gik ako. Sabay tango ko. Oo, alam niya. Natawa nga rin siya nung sabihin ko sa kanya yun eh. Funny, hindi kami celebrity pero may pan kami sa kasing ganda ng asawa ko. Oo naman, napukaw ang usapan nang dumating ang order. Agad na lumabas si Timothy. Ako naman ay tumayo, gamit ang tungkod at humakbang patungo sa kusina. Medyo makirot ang binti pero kinaya namang makarating. Clau, dinig kong ani ni Timothy. Nandito ako sa kusina. Sigaw ko rito para marinig niya. Agad namang dumating ang lalaki. Upo ka na. Ako na maghahanda. Awat nito. Nang akmang kukuha ako ng plato para sa amin. Nasakto pang sa kamay ko lumapag ang mainit nitong palad. Parang nagiinit din ang mukha ko na agad na binawi iyon. Kukuha lang ako ng tubig ha. Hindi makuhang sulyapan ng lalaki na lumapit naman ako sa rep. Bago ko pa maabot ang pitchel, ay naramdaman ko ang pagdikit ng katawan ni Timothy sa likod ko. Teka, ako na. Napapikit ako nang bumulong ito sa tenga ko. Masyadong sexy ang boses nito. Nakakadala. Kaya ko naman eh. Ang pagkakadikit ng katawan namin ay nagdadala ng kakaibang init sa katawan. Epekto lang ito ng pagsosolo naming dalawa rito sa bahay. Masyado lang ako nadadala. For sure mawawala rin ito. Pero mas dumikit pa ang katawan ni Timothy sa likod ko. Ang sagwang tignan, lalo't asawa ito ng kapatid ko. Timothy, mahinang ani ko rito. Ako nang kukuha ng tubig, maupo ka na lamang.
Baka kasi sumakit na naman ang binti mo eh. Mukha namang wala lang sa lalaki ang pagkakadikit nito sa akin pero sa akin ay may epekto. Lumusot na lamang ako para makaalis sa harap ng rep dahil ilang na ako. Nang sulyapan ko si Timothy ay parang namamalikmata pa ako. Para kasi itong nakangisi pero nang muli kong tignan ay wala naman. Naupo ako sa palagi kong pwesto at hinihintay itong makakuha ng tubig. Pizza lang yon at 2 order na spaghetti. Cheese! Alok nito sa akin. May hawak itong cheese na agad kong tinanggap. Napukaw ang atensyon namin na mag-ring ang phone nito. Wait lang, paalam nito. Saka dali-daling tumayo at tinungo ang sala. Meredith, dinig kong ani ni Timothy. Oo, nag-order na lamang kami. Anong oras ka ba makakauwi? Okay, sige, see you. Saka narinig ko ang yabag ni Timothy na pabalik na ng kusina. Uuwi rin daw siya agad. Biglang nagkaroon ng emergency yung mga kaibigan kaya yun, pabalik na siya. Really? Bukuran na lamang natin ng food para pagdating niya may makain siya. Nabuti pa nga. Itatabi ko na lamang tong spaghetti ko tapos share na lang tayo ng sayo. Sige, marami naman to eh. Nakangiting sagot ko rito. Pero akala ko, share ay hahatiin talaga niya. Kaso, hindi na ito kumuha ng plato. Isang plato lang ang lalagyan ng spaghetti. Habang kumakain ito ng pizza, ay kumukuha na lamang ito sa plato ko. Normal na normal lang naman yon sa lalaki. Ako lang talaga itong nag-iisip ng hindi maganda. May dumi. Napaawang ang labi ko. Nang abutin nito ang gilid ng labi ko at punasan yon gamit ang daliri niya. Saka nito inilapit sa bibig niya ang daliring ginamit at bahagyang isinubo yon. Sa totoo lang, gulat na gulat ako. Pero umarte pa rin akong wala lang yon. Hiling ko na lamang na sana ay dumating na si Mary. Hindi na okay itong takbo ng utak ko. Ang sarap nitong spaghetti na to, no? Komento ko para ialis ang bara sa lalamunan ko. Yes, favorite mo nga tong in-order eh. Napatingin ako rito. Really? Gulat na ani ko rito. Yes, palagi mo ring request sa asawa ko na dalhin namin sa apartment mo kapag ka nagagawi kami ron. Kaya pala pamilyar. Ang lasa. Masarap. Nakalimot man ang isip mo, may mga bagay ka pa rin hindi nakakalimutan. Napangiti ako. Mabuti naman kung ganon. Napatitig ako. Saglit sa balikat nito. May tattoo ka pala? Parang natigilan pa ang lalaki. Nakita ko ang tattoo nito sa balikat. Ready. Short for Meredith. Pinaganda lang ang spelling. Pabirong tanong ko rito. Yes, a very special name. Mahal na mahal mo si Meredith, ano? Pinatattoo mo pa ang kanyang pangalan. Mahal na mahal ko si Reddy. Seryosong ani nito. Ramdam ko, ani ko rito. Kain tayo. Kailangan nating ubusin to dahil ayaw na ayaw ni Mary na may natitirang pagkain. Tumango ako rito. Hindi pa man kami tapos kumain. Ay narinig na namin ang sasakyan ni Mary na papasok ng garahe. Ilang minuto pa ay naririnig na namin ang masasayang pagtawag ng kambal ko sa pangalan namin. Dumiretso ito sa kusina na agad na humalik sa pisngi ko saka humalik sa pisngi ni Timothy. Agad ako nag-iwas ng tingin. Kain tayo, yaya ko rito. Naiinis ako sa mga kaibigan ko. Magyayaya tapos biglang magkakaroon ng gagawin. Reklamo nito sabay upo sa tabi ng asawa. Agad na inilapit ni Tim ang spaghetti sa harap ni Mary na agad namang hinarap ng babae. Napangiwi ako nang kumuha pa rin si Tim sa plato ko. Baka magalit na naman si Mary sa ginagawa niya eh. Kaya na makakuha ito ng pasimple, hinila ko yon palapit sa akin. Saka kumuha ako ng pizza. Ang short lang tuloy ng bonding time namin. Next time talaga, yayayain ko na lamang silang mag-check-in sa hotel. Tapos, magiinom kami agad. Mary, pasimpleng saway ko rito. Ito talaga? Nakalimutan yata nitong may asawa na siya. Ano ka ba, twin? Sanay na itong si Timothy sa mga escapade ko. Palagi naman akong lumalabas. Okay lang kay Timothy yun.
Kailangan din ni Mary na makapag-relax, sigunda ni Timothy. Para hindi naman Pero dahil okay lang naman yon sa mag-asawa, ay nanahimik na ako. Mas mabilis na natapos si Mary sa pagkain niya. Aakyat na muna ako ha. Ilagay niyo na lamang sa lababo tapos ako na ang maghuhugas. Sunod ka na, Tim. Ako nang bahala rito. Udyo ko sa lalaki. Ito naman, hindi pa nga ako tapos kumain eh. Natawa si Mary na paalis na. Hinila naman ni Tim ang platong may lamang spaghetti. See, hindi pa ako tapos kumain. Tagilid tuloy ang naging ngiti ko. Sige, kain ka lang dyan. Ilang minuto ko rin itong hinintay na matapos. Pero hindi pa rin ito pumayag na magligpit ako. Pinaalis pa nga ako nito. Kaya, no choice, kundi sundin na lamang ito. Akmang tutungo na ako sa silid nang mapahinto ako at mapatitig sa larawang nakadikit sa dingding. Ang wedding picture na naman ng mag-asawa ang kumuha ng atensyon ko. Hindi ko napansin na napatagal na ang titig doon. Mary, napasinghap ako na may mga kamay na pumulupot sa bewang ko, sabay sapo sa dalawang dibdib ko. Nilamas nito yon ng 2 beses. Dama ko ang gigil. Labis akong nabigla. Hoy! Gulat na ani ko. Parang nabigla din si Tim na hindi yata napansin ang tungkod ko. Natabig nito yon nang alisin nito ang kamay sa dibdib ko. Claudette? Gulat na ani nito. Oh my gosh! Parang ayaw mag-sink in sa utak ko nang ginawa nito. Gosh! Pakiramdam ko'y nasa dibdib ko pa ang 2 palad nito dahil damang-daba ko pa rin yon. I'm sorry, akala ko si Meredith. Palagi kasi siyang tumatayo dyan at tinititigan ang wedding picture naming 2. Hingi nito ng paumanhin. Kalimutan mo na yon. Nahihiya at hindi makatingin dito. Saka ako tumalikod at dumiretso na sa silid ko. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang mukha ko sa labis na kahihiyan. Kung pwede lang lamunin ako ng lupa sa labis na hiya na nararamdaman ko, ay ayos lang. Lamunin na akong lalamunin. Pumasok si Tim at Mary sa trabaho. Ako naiwan dito sa kanilang bahay. Tulog, kain, nood ng TV. Bored na ako pero wala namang magawang iba dahil nananakit pa rin ang paa ko. Nasa sala ako. 4:00 ng hapon. Nakahiga sa couch at nagpa siyang umidlip muna. Patulog na nga. Kaso, naramdaman ko na may labing lumapit sa labi ko. Ang mabangong amoy na panlalaking pabango ang nanuot din sa aking ilong. Agad akong napamulat ng mata. Shock man pero nakuha kong itulak ang pangahas na lalaki. Tim, hindi ako si Mary. Takot na ani ko. Nanlaki na naman ang mata nito. Oh God, I'm so sorry. Akala ko ikaw ang asawa ko. Sabi kasi niya, mauuna siyang umuwi. Hihintayin ako rito sa sala. Pulang-pula ang mukha ng lalaki. Pati ang leeg at tenga nito. Agad akong bumangon. Ngunit napadaing dahil sa pagragasa ng kirot sa parting binti. Agad kong hinawakan yon at mariing diniinan. Let me do that. Bahagya nitong hinawi ang kamay ko saka pumalit ang mainit nitong kamay sa parting hinawakan ko kanina. Tim, sana mag-ingat ka. Ayaw kong mag-isip ng masama ang kakambal ko sa akin. Sa ating 2, mahinang bulong ko rito. I'm really sorry, Claudette. Akala ko talaga ikaw si Mary. Hindi na mauulit. Mahirap bang i-recognize ang pagkakaiba namin? Takang ani ko rito. Yeah, halos pareho rin kayo ng gawi eh. Pero asawa mo siya. Dapat sa unang tingin mo, alam mo agad kung sinong asawa mo. Yeah, mukha namang nagigilty ito kaya tinapi ko na lamang ang balikat nito. Huminto na ito sa marahang pagpisil, saka siya tumayo. Gusto mo bang magmerienda? Tanong nito sa akin. Huwag ka na mag-abala, mamaya na lang. Tanggi ko. Maghahanda pa rin ako. Excuse me. Napasunod ang tingin ko rito. Hindi maiwasan ang haplusin ang labing nilapatan ng labi nito. Ano na lang ang iisipin
ni Meredith kapag naaktuhan na kami sa ganong tagpo. Ang bait-bait ng kakambal ko sa akin. My God! Dapat siguro'y maaga pa lang ay bumalik na agad ako sa apartment ko. Hindi pwede yung ganito. Natatakot ako what if sa ginagawa ni Timothy ay matukso rin ako. Natatakot ako makasira ng relasyon, masira ang samahan naming magkapatid, at matukso sa lalaking off-limit. Ano naman ang dahilan sa sasabihin ko sa kapatid ko? Napahilo tuloy ako sa sentido ko. Umakyat si Timothy sa second floor. Pagbaba nito ay naka-boxer short lang ito, parang nananadya na lumabas pa, at lumapit sa akin. Hantad na hantad ang maganda nitong katawan. Inabot nito ang remote na nasa tagiliran ko. Pwede naman itong sabihin pero parang nananadya na hindi ko maiwasang mapalunok sa labis na shock. Damn this man. Ano bang trip nito sa buhay? Ang kilala kong Timothy ay hindi kayang gumawa ng ikasisira ng relationship nila ni Meredith. Mahal na mahal nito ang kakambal ko. Pero pareho niya kaming inilalapit sa tukso. Kahit pa parang ginagawa nito ang mga bagay na walang mali siya. Iba ang naging dating sa akin. Nang makuha nito ang remote ay humarap ito sa TV. Saka binuksan yon. Nang hindi bumukas ay lumapit pa sa TV saka yumuko pa sila. Dumako ang tingin ko sa pang-upo nito. Kusang napalunok. Ako ang nahihiya sa takbo ng isip ko ngayon. Pinagnanasahan ko ba ang asawa ng kapatid ko? Damn! Nang bumukas na ang TV, ay inilagay nito yon sa channel na madalas kong panoorin, yung talk show na panghapon. Saka nito inilapag sa mesa ang remote. Maghahanda lang ako ng merienda. Siya itong galing sa trabaho pero siya rin ang kumikilos para asikasuhin ako. Pabigat na talaga ako sa kanilang mag-asawa. Clau, naligo ka na ba? Ha? Gulat na ani ko sa tanong nito. Inamoy ko tuloy ang sarili ko. Ang magkabilang kili-kili, yumuko pa para roon sa ibaba. Hindi naman ako mabaho. Naamoy ba nito? Wala naman ah. Naligo ka na ba? Kaswal na tanong ni Timothy sa akin. Hoy, wag mong problemahin yung paliligo ko. Nahihiyang ani ko rito. Nahihiya ka pa rin? Kapatid ka ng asawa ko. Aasikasuhin kita lalo't narito ka sa bahay namin. Walang mali siya. Tapusin ko lang ang pagpapahanda ng merienda. Tumaligod na ito at bumalik sa kusina. Mariin akong napapikit. Kung pwede lang gumapang, pabalik sa apartment ko upang makauwi na ay gagawin ko talaga. Nagpa siya akong i-text si Mary. Baka sakaling maaga itong makauwi at siya na lang ang mag-asikaso sa akin. What time kaya uuwi? Sinend ko kaagad yon dito. 5 minutong paghihintay. Nag-ring ang phone ko. Clau, mamaya pa ako makakauwi. Hindi sinasagot ni Timothy yung tawag ko sa kanya Mukhang naka-silent ang phone niya. Pakisabi, pupunta kami sa steakhouse ng mga katrabaho ko. Lunes pa lang, gusto ko sanang sabihin yon dito. Hindi na naman ito makakasabay ang asawa nito sa pagkain. Pero wala namang kaso yon sa mga bagay na yon. Nagkakayayaan kasi kami. May pag-uusapan din kami regarding dun sa next project namin. Architect si Mary. Ganon din si Timothy pero may negosyong pinatatakbo ang lalaki. Yes, pakisabi na lamang sa kanya na gagabihin ako. Yung gamot mo ha, huwag mo kakalimutang inumin. I love you twin. Mabilis ding ibinaba ang tawag. Bagsak ang panga na napatitig ako sa cellphone ko. Putol na ang tawag. Ibinaba na niya. Yung babaeng yun talaga. Buti nagwo-work pa ang relasyon nilang mag-asawa sa mga hobby niyang yun. Parang mas marami pa itong oras na kasama ang ibang tao kaysa kay Tim. At dito na po nagtatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Maraming salamat po and God bless all.